hearing is resumed. Again, I'd like to remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi ang tanong natin kasi nung kinlarify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan inalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yan dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama dun sa high value target, tapos pinatay ng pulis. Kaya Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair, para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetoric. Walang Pilipino, Sir. Mayor ako, na presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipinas. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga natin. Hindi kita bubuhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi, what I'm trying to say is that we are not employees of government out there going about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang bawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Baka patay ka ng tao na barilin mo na walang rason na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa tanong mo na, ano ba, alam mo to sa totoo lang, ito totoo lang ha, marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer
the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay anak ng... Totoo yan. Kaya Yan yung sinasabi nila, totoo yan. kaya Mr. Chair, Oo, totoo yan. ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga inosente. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta nasa list ng high value target, ang goal ay patayin. So I'd like to ask muna Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord. Gusto ko mapanagot. So, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan ng high value target, dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Kaya isang malaking kapabulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Hindi po totoo yan. And Mr. Chair, another lawyer din po, si Attorney Chel. Simple lang po. So ibig sabihin, kahit nasa top rank pa yan ng illegal drug trade at gusto nating lahat matigil yung pinagagagawa nila, pero kung ang status pa ay inosente, ano ba yung dapat palang gawin? Ang dapat pong gagawin ay magkalap ng ebidensya, mag-case build-up at sampahan siya ng kaso sa korte. Yun din po yung naging problema sa mga drug list. Ang napagtestiguhan ni PIDEA Chief Lasso nung isang hearing natin dito ay sabi niya of the 6,000 plus na pangalan na nasa drug list ay hanggang ngayon ang na-validate lang po ay 1,500. At meron pang mga ilan na pangalan doon na dinagdag na lang after sila ay na-neutralize o pinatay. Okay, so Mr. Chair, so ibig sabihin hindi lang po isa, dalawang abogado na yung nagsasabi na bagamat gusto natin na matigil yung pinaggagawa ng mga drug lord na pwedeng magpakalat ng droga sa bansa para sirain ang buhay ng mga kabataan, yung proseso na ginawa ng dating administrasyon, meron talagang problema doon. Kasi Mr. Chair, sa totoo lang, may right to self-defense naman yung police, pero meron po kasing tatlong kondisyon yan, Mr. Chair. At doon pa lang sa one of the three, yung pagtiyak na walang unlawful aggression, actually hindi na po mapanindigan ng ating resource person. Kaya ibig sabihin talaga, dun sa policy na yung goal ay pumatay, meron na po talagang malaking problema doon. Huling topic na lang, Mr. Chair, sa ICC kasi mismo ang dating Pangulo ang nagsabi na bilisan ng ICC yung kanilang investigation. I just would like to be clarified, Mr. Chair, kasi it seems to be a change of mind. Kasi nung patapos na ang term ng dating Pangulo, June 25, 2022, the Office of the President slammed the plan of the ICC to resume investigation dun sa naging war on drugs. So, gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo dun sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po ba ang narinig natin kanina, Mr. Chair? Mr. Chair, the ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan. Ang sinabi ko, yung ginawa ko,
sinasabi ko na sa inyong ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses. No apology. If I go to hell, so be it. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, hurry up! Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung resulta sa mga droga sa mga bata. You'd never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman, sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya naggunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos naggunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga. Prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na't kung meron nga, totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganong landas. Sir, So, Mr. Chair, ito Sir, na po yung huling tanong natin. May I just interrupt you? Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Pagkatapos po, kayo po, re-recognize ko po. Sige, please, wrap it up. Thank you, that, Mr. we Chair. can Mr. proceed. Chair, huling tanong kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na si Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong kasi ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating Pangulo na mismo ang economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade? Are you really sure? We had lots of evidence po dito sa hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. He's going around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dinedicate. Ganon ang mga in-check. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nagdegosyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in-check eh.
So ano bang problema ko kung maglapit yan dito, puro kriminal? Magipag-inuman ako ng kriminal. Pagkatapos niyan, barilin ko. Wala mang problema sa akin yan. Pakainin ko, tapos pagbusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso Mr. Chair, hindi lang po Ganun yun lang. kainuman. Mismo, lang yung Presidential Economic Advisor, ganun pala ang ginagawa. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And with that, I end my interpellation, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Salamat. Mayor, presidente, tapos mag-ano-ano ka ng, ano lang, Okay, salamat po, Mr. President. Thank you, Congressman Manuel. The next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair.